So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Junan. Okay guys, ito na yung huling battle na re-reviewin natin for the month of October. Then bukas or kinabukasan, November 1, yun, ano na tayo, as promised, no, ano na tayo, request videos na tayo. So pilitin natin matapos or pilitin natin maging updated sa mga request na naipon or na pending netong mga nakaraang buwan. So marami pa to, may mga March request pa dito. Tangina, grabe. Solid nyo men, sobrang solid nyo kasi hindi tayo nauubusan eh, 'di ba? So kita nyo nga, sabi ko nga sa inyo, meron pang mga March or I think April na request dito sa notebook ko na hindi ko pa nare-review. So ganun kayo katindi, no? So props puta. Ang galing nyo men, ang galing nyo. Hindi tayo nauubusan ng re-reviewin kasi kung wala na akong maisip na panoorin, pupunta lang ako sa notebook yung mga pending na request, 'di ba? So ang dami nating ang dami pa nating project sa channel natin, kaya sana huwag kayong magsawa, suportahan yung channel natin. So soon, bawi ako sa inyo. Pero sa ngayon kasi, maliit pa yung channel natin, maliit pa yung community natin. So, ang hinihingi ko lang sa inyo is keep on supporting me sa ganitong klaseng content, no? So, ayun, bilang return naman sa inyo is, yung mga request nyo is gagawin din natin yan, no? Bigyan nyo lang ako ng time para maging updated ako. Kasi, sa pagkakabilang ko dito sa mga pending request is nasa 30 to 40. So 2 months, no? Pero hindi naman mauubos yan doon sa 2 months kasi for sure along the way, no, habang nagre-review tayo this November na mga request video, malamang madadagdagan yan. Kaya yun, forward lang tayo, push forward lang tayo palagi. Okay, so ito yung huling battle sa October na isa sa mga gusto kong mapanood or sabihin nating naiwan, no, itong Prince Rhyme vs Raffian. So ayun, Prince Rhyme, or unahin muna natin si Raffian. Raffian, isa sa mga ano yun, alam mo yun, yung rookie na parang hindi na rookie, no? Kasi kung paano siya bumattle, kung paano siya magsulat, kung paano siya mag-execute, isip ng mga angulo is, alam mo yun, veterano na talaga eh, no? So sa mga hindi nakasubaybay kay Raffian sa battle rap, ini-invite ko kayo na panoorin yung mga battles ni Raffian sa FRBL 1UP. Siya po yung champion doon, unang-una. Then panoorin nyo rin yung mga battles ni Raffian sa Sunugan sa Kumu, yung season 2. Tangin, ang ganda ng laban nila ni Zaki doon, men. Panoorin nyo yun, men. Grabe yun. So alam ko na-review ko na rin naman yung Kumugan season 1 and 2, so pwede nyo yung balikan yon. Then sa mga seryosong linya ni Raffian, isa rin yan sa mga strength niya. Ang galing niya bumutas ng angulo, tapos yung mga setup din, yung mga gun bars, diba? Ang dami, diba? Complete package din to si Raffian eh. Then Prince Rhyme naman, isa sa mga well-rounded na battle MC. Kaya niyang tumeknikal, kaya niyang magseryoso rin, kaya niyang mag-jokes, 'di ba? So siguro ano lang, ang nakikita ko lang na difference ng dalawang MC dito, bukod sa veterano, mas veterano si Prince Rhyme kasi mas matagal siya dito. Pero hindi ko tinitignan 'yun eh. Sa pen game ako tumitingin, and I think lamang si Prince Rhyme dito sa jokes, no? Pero sa pagiging seryoso, pagiging technical, I'll go with Raffian dito. So, for me, it's battle of effectivity ng sulat, ng pen game. And tignan natin kung anong klaseng battle to. Hindi ko pa ito napapanood at hindi ko alam kung sino yung panalo sa battle na to. Kaya, let's go. Prince Rhyme vs Raffian. Game. Pakinggan natin, unang banat, Ahon 14, day 1. Raffian. Ahon game! Last year, katulad nyo lang din akong nanonood ng Ahon.
Nung sinusubaybayan pa nun yung liga. Ngayon, nandito na, napatunayan na mabisa. Kaso nag-chat siya 25 days before tong battle. Kung di mo bibigyan ng laban, maiintindihan ko yan, Enigma. Kaso nung inaakalang di na makakaahon, tsaka niya pa ako binigyan ng salbabida. Pero Enigma, ba't ganito yung matcha? Parang ang weird naman. Para may market si Rapian, kailangan pang makalaban si Prince Rhyme. Yung ba yung PR stand sa kalaban? Kainis po yun, sir. Kaya naisip kong imukbang na lang tong puro taba parang mga Chinese na YouTuber. 8 taon ka na daw dito. Pero di kita nire-respeto. Walang makitang ebidensyang prinsipe ka, tropa. Di kita gagalangin kahit umastang sick. Baka trangkaso lang yan, Prince. Wala kang corona. Kaya fuck you! Oh, fuck you! Saluhin mo yan, naka-times 2. Sino bang influenza nitong baboy na magiging sick lang pag nakahawa ng swine flu? Kalat ka lang din sa ligang matagal na dapat vinacuum. Pero dahil mababa TF mo, sinatsaga ka nito. Kahit meron kang hindi konkreto na talent. Saka hindi ka daw mahirap i-market dahil kilala ka na bilang pistolero na low budget. Pero wag mo na to bigyan ng battle. Kasi sabi niya sa Motus, bumabati lang ako sa flip top para may pampalit ng profile pic. Real talk. Etong si Boy Band, demanding naman. Para lang magkasya ka sa camera, kailangan nakaganto pa si Miss Nina, tas naka 0.5 yung settings ng cam. Okay. Ang ina, pag nasa ibang liga, kinukupal si Enigma. Pag andito, alila ka, boy, biik. Pag natapos ko sa'yo, di ka na makakapagpalit. Mga kamag-anak mo na lang ang may kandila na profile pic. Pero wag mo na bigyan ng battle to Rick. Dahil bukod sa kinukupal ka, tung walang liig ay joker pa. Di ako nagjo-joke, maniwala ka sa akin. Madalas pang makalimot sa round 2 at round 3 pag ang tagal ng battle, nagugutom, nagjo-joke. Sariling salita na kinakain. Ano bang kala Galing. sa akin? Porke mukha kang oso, matatakot ako sa height mong panghigante. Ay, nak ng puta. Di mo kakayanin na aking punches, oso. Malapit ka ng mamuro kay Takamura. Basura! Di mo kaya. Oso, Mamuro Takamura. So, Hajime no Ippo na reference. So, sa mga nakasubaybay. So, kung hindi kayo pamilyar sa Hajime no Ippo, knockout, no? Dati dun sa 7 pinapalabas. Title ng knockout. Pero sa Japanese kasi, or sa mga anime sites, Hajime no Ippo yun. So, ako, bago ako maging fan ng One Piece, yun yung pinaka-anime na pinaka-gusto ko, no? Hajime no Ippo. So, nasubaybayan ko yon anime, at hanggang ngayon binabasa ko yung manga nun. At ayun, marami na ring nakakatuwang bagay na nangyari sa Hajime no Ippo. So, di ko lang kukwento kasi di naman yun yung topic natin. Pero, ayun, Mamoru Takamura, isa sa mga karakter sa Hajime no Ippo. Tas Oso, kung nanonood kayo ng Hajime no Ippo, training camp nila yon. And, yun. Tawag dito, may nakaharap sila sa gubat na na oso, then si Takamura yung doon, lumaban doon. Kaya kung kilala niyo si Takamura at kung hindi niyo alam yung history nung kalmot niya sa dibdib, gawa ng oso yun. So yun yung kwento nung yung kalmot ni Takamura sa dibdib niya, kung kilala niyo man. Yun. Antes oso, malapit ka ng mamuro kay Takamura. Basura! Di mo kaya aking intellect. Oh, may no disrespect. Malaki ka lang pero sa ating dalawa ko ang bigger threat. Sa ang kalaban na wala ang aking eagerness para sa'yo, todo na to. Farm up lang sa akin dahil unang ahon ko mas maiging maisip. Na testing the waters lang to sa aking unang ahon. I'm just getting my feet wet. Naguunat lang ng buto dahil ilang buwan ding walang battle. Nagpapagpag lang ng kalawang tas binigay niya 3GS pa, brother. Kung sa bagay, pagpag naman ay kinakain ng squatter. Sa'yo di man lang ako na-hassle. Pero dahil may laban sa ahon, na-appreciate ko at pakiramdam ko, karir ko nag-elevate na, Brad. Biruin mo, pang-4 na laban ko pa lang dito, binigay sa akin heavyweight agad. Dito ikaw ang pinakabundat. Literal na heavyweight champ. Tapos tinapat sa bago, sa akin na wangbu. Mapapahiya tong heavyweight champ sa bagong pasok sa kanyang sport. Ako'y mala Francis Ngannou, di mo ko kaya sa laro. Okay. Kampante to sa game rhyme. Lalo't dala mo'y puro basurang linya. Halata sa malaki mong waistline gaya ng mga tinalo ko. Ngayong oras mo na mapupunta ka na sa box. Dang time, Rick! I just came by para sabihin na nung nabasa ko yung chat mo na siya kalaban. I looked at it with a confused face.
Kasi alam kong matatalo at papayat sa akin tong matababahin at gonna lose weight. Ngayong Pasko, I didn't ask for something huge, I asked for some huge names. I don't give a fuck about what you saying. Hihingalin tong mataba sa paghabol sa karir kong malayo saying. Kaya takbo nang pumayat ka sa akin at matuto. Kung ito'y David versus Goliath, pinapahabol kita sa akin dahil aking goal ay atakihin ka sa puso. Ngayong kalaban mo ay tuso. Round mo na. Prince, bro, I'll be quiet. Pero may round 2 at round 3 pa, baboy, please. Don't diet, bitch! Mag-fake choke ka na, gago. Okay, so 3 minutes 52. Ang hirap pa. Hirap ng round 1 kasi props kay Raffian, pero hindi ito yung Raffian na parang ina-expect ko against Prince Rhyme. Kasi sabi ko nga sa inyo, nasubayabayan ko si Raffian sa mga battles niya. Kumugan, FRBL, 1UP. Kahit na maging overtime si Raffian sa mga past battles, I'm talking about past battles, his past battles, no. Kahit na mag-overtime si Raffian, kasi alam mo yon, busog ka sa mga angulo, sa mga references, sa mga punchlines. Kaya hindi mo mamalayan na tapos na yung round ni Raffian. Hindi mo na mamalayan na 3 minutes, 4 minutes na pala yung round ni Raffian, kasi you enjoying, no, na his writtens. So I'm talking about his past battles, pero this time para sa akin naging dragging yung performance ni Raffian. Bakit? Para sa akin kitang-kita yung dito, or litaw na litaw yung pagkakaroon ni Raffian ng mahabang oras. Hindi naging ganun ka-epektibo yung mga nasulat niyang angulo. Hindi naging ganun kabigat yung mga punchlines na execute niya. Sa tingin ko rin, most of his lines for Prince Rhyme is not that direct. So ganun ko nakita yung round 1 ni Raffian. Kaya para sa akin, sobrang litaw yung pagkakaroon niya ng overtime. Sobrang hindi naman siya totally dragging para sa lang, may part lang na hindi lumalaylay, parang gano'n. So round 1, sayang kasi maganda yung performance, malinis, pero I think maraming kulang dun sa at hindi ito yung in-expect kong Raffian. So maraming kulang dun. Parang ang in-expect ko kasing Raffian dito is yung solid yung mga punto, mabigat yung mga punchlines, solid yung mga setups, yung mga ganun. Kasi yun ganun siya, ganun ko napanood, lalo na laban niya kay Class G, di ba? Laban niya kay Manda Baliw, di ba? Laban niya kay Zaki, di ba? Ganun yung Raffian na ina-expect ko. Pero this time, medyo nagkulang ata si Raffian dito ng sa mga sa pagsilip ng effective angle at references for Prince Rhyme. So, ayun. Pakinggan natin si Prince Rhyme sa round 1. Yo! Ang lakas naman ni Raffian, Huli kong kalaban, Poison 13. Talagang pukpukan at nasaksihan nyo yung sa lente. Tapos ngayon, Raffian na lang, tanging nasabi ko na lang, game, leche. Pero saktong Biyernes din ngayon, kaya't mauubusan ka ng swerte. Pagkat kaharap mo na yung Jason na nanggaling dun sa 13, kaya flip top. Game! Jason na nanggaling dun sa 13. So, yung Friday the 13th, yung movie na Friday the 13th, tas Jason. Okay, solid. Ang ganda nung yung reference na yun. Nagustuhan ko yun. Jason na nanggaling dun sa 13, kaya flip top. Game! Idol nyo to? Total, sabi niya mga eksperto kayo, kaya sige, suriin natin. Sabi niya kay Harlem, pag pinasikatan ko tong isda, you'll see him dying. Pinasikatan, dying. Pinaarawan, dying. Kakabenta mo na yan ng danggit. So pag hindi naubos yung paninda mo, paano ka magmura? Kadenggit. Idol nyo pa rin. Sabi niya kay Class G,
Papatayin ko tong bading. Anong feeling nyo sa homo? Safe yan? Homo safe yan? Putang ina mo daw, sabi ni Darwin. Sarap mong bigyan ng pectus. Eh ikaw, tinitigasan sa bading. So, homo erectus, ganon. Last year ka bang ganyan? Wala ka bang resolution, ha? From homo sapien to homo sapien. Grabe yung evolution ba? Talagang ginamit yung taong tabon. Kayo naman nagpaloko. Kaso anong gagawin ng tabon kung ilalandslide kita sa boto? Kaya Arik, habang round 1 pa lang, you better save him. Alam mo naman na yung performance ko ay pataas ang gradient. Tas itatapat lang ako sa rapper na hindi nag-e-evolve na parang homo safe yan. Idol niya pa rin. Iisa lang yung angle kada battle. Kay Zaki, Adik, kay Class G, Class. Pero nung laban mo kay Harlem, doon ko napagtanto na yung mga judges kinukonsinti ka. Puro isda lang yung ginamit na punchline. Tila mali yata ng pagkukundina. Sabi ni Abra, ewan ko sa inyo. Pero para sa akin, malinis at maayos naman ang pagkakalatag niya ng isda. Pero after event, silang dalawa ni Abra sa Sogo gumawa ng mahika o mahika. Abra, malinis, maayos, Sogo, so clean, so good. Putang ina mo, pagod na akong mag-explain sa wak. Biruin nyo na i-brought up ko pa yung naganap na sword fight. Sa talim ko lang din pala to babagsak. Pero idol nyo pa rin. Okay, sige. Galing. Versus Class G. In-stretch na yung class from 1 to 3. Sobrang bobo mo dun. Hindi na class tawag dun, puta. Auditorium na yun. Idol nyo pa rin. Versus Zaki. Puro adik at shabu. From 1 to 3, talagang hinamak mo siya. Adik na nga yung tao, puta. Binatak mo pa. Idol nyo pa rin? Okay, versus Karisma. Bawat punches ko, mala foreman. Foreman? Putang ina, Rick, ano ba itong mga tinatapat mo sa akin? Puro siratok-tok. Ang lupit ng foreman sa inyo, no? Nanununtok. Foremanin ko to, pare. Pero sige, patulan ko, ha? Patulan ko para di naman masayang kanyang asta. Paano tatagos yung suntok ng foreman kung yung binubuhusan mo ngayon matigas na? Kaya kung feeling mo mananalo ka, boy, you must be dreaming. Kung si Zaki, slant yung rhymes. Itong si Raffian, slant yung meaning. Pero congrats, nasa flip top ka na. Malayo-layo na rin ang nararating ng pagmamahal mo sa sining. Pero kung may mangyaring masama sa'yo, sisihin mo to. Anigma, tinupad mo nga yung panaginip, kaso nga lang, mali ka ng ginising. Okay. So, bago tayo mag-start kanina, ang sabi ko, para sa akin, lamang si Prince Rhyme dito sa jokes, comedy. And ano nangyari? Para sa akin sa round 1, nakuha ni Prince Rhyme yon sa kategory ng jokes, no. Then, sabi ko ayun kanina bago tayo mag-umpisa, lamang si Raffian dito sa technicality, sa mga seryoso na linya, sa mga bara, sa mga gun bars, 'di ba? Pero anong nangyari sa round 1 kasi ni Raffian, for me is ineffective siya eh. Yung mga sabi ko nga, 'di ba? Yung mga angles, yung mga references na generate or na execute ni Raffian for Prince Rhyme is not that good or is not that effective, 'di ba? And pare sila may overtime, yes, pero ito yung sinasabi ko rin kanina na para sa akin sa ganitong non-tournament battle, okay lang naman mag-overtime pero it depends kung paano mo i-deliver yung mga verses mo. Unlike tulad nung ito sample, tulad nung sinasabi ko nga kanina na sanay ako kay Raffian na yung performance niya is solid na even mag-overtime siya, di mo mamamalayan na umabot na ng 3 minutes, 4 minutes yung rounds niya. Kasi you're enjoying kung ano yung naririnig mo mga setup, mga bara, mga punchline. Pero this time, yung round 1 kasi na Raffian is hindi nga ganun ka-epektibo kaya masyadong halata yung pagkakaroon niya ng overtime. And si Prince Rhyme, baliktad. Kung ano yung napapanood kong Raffian before, yun yung napapanood kong Prince Rhyme kanina. So di ko na malayan na almost 4 minutes na pala yung round ni Prince Rhyme. Real talk. Pagtingin ko na lang sa oras is nasa pulado na. So around 2 minutes 30 na ata yun nung nakita ko yun. So hindi ko na malayan kasi I'm enjoying kung ano man yung naririnig kong mga verses ni Prince Rhyme for Raffian. Kaya sa pagkakataon na to, sa round 1, I'll go with Prince Rhyme sa score na 9-8. Lamang si Prince Rhyme dito.
sabi ko nga rin sa inyo, 'di ba? Si Prince Rhyme isa yan sa mga well-rounded battle MC rin. So jokes, mga bara, dinisect niya ang isang ruffian, yung style, line marking, 'di ba? Nagustuhan ko 'yon. Kahit papaano. And yun, para sa akin nakuha ni Prince Rhyme yung round 1. Lamang siya dito sa lahat ng category. At sa written mismo, mas effective siya compare kay Ruffian na ineffective din. Bibihira yung mga punches na direkta kay Prince Rhyme. So, ayun, 9-8 Prince Rhyme ako doon. Round 2. Laban niya sa Ahon last year, Royal Rumble. Napaka-banu mo doon at lane. Okay. Kala ko tagagapo na tong si Jay. Royal Rumble, 5 katao lang nung kasali ka. Kala ko 8 kayo sa stage. Nung sabi niya doon, kita-kit sa isa buhay. Yun ay kung aabot kayo ng finals. Wow naman, Brad. Nung nakalaban si Poison sa gubat para sa isa buhay, ayun, round 1, laglag. Sa gubat, di bumenta. Pinagtripan at pinagtawanan ng mga Bisaya, kaya nag-inom na lang si Pepa at nagmaoy ka, bro. Paano pag nasa Maynila daw, tawag lang sa kanya baboy. Pagdating sa gubat, baboy na mo. Kaya yung Prince Rhyme ng Pasay City, di bagay dyan. Sobrang taba mo, di ka na pang Pasay City. Obesity na yan, paano? Pag nasa fast food, sobrang bagal mong umorder, Prince. Naisip niya yung pangalan niyang Prince Rhyme habang kumakain ng 2 Burger King. Lahat ng pagkain sa menu, kaya mong orderin. Walang nagpo-post sa kanya na, I saw this guy na kumakain mag-isa. Kung may problema siya, gusto kong alamin. Dahil sa sobrang dami ng pagkain sa yung table, akala nila may 3 ka bang kasamang padating. Anong pakiramdam na nakaban ka na sa Vikings? Gago. Nakaban sa Vikings, gago. Nakaban ka na sa Vikings. Di mo kaya na mag-hiking. Hinihingal pag umakyat sa 3rd floor. Kung si Crazy Mix, 1 kutsara sa guwan, 1 kutsara neto surfboard. Pero tama na fat jokes. Alam po makarinig sa bars ang layunin nila. O tama na fat jokes, bababuyin kita. Ba't wala kang leeg? Nakakainis. Total, di natin makita leeg niya. Panoorin nyo na lang latest music video ko. Ang title nun, Next. Wala nang leeg kapag nang mukhang mag-choke niyan. Yusi mo diet mo, malapit ka na mag-33. Kahit si Undertaker, di ka kayang i-choke slam. Dapat sa hayop na to, i-pedigree, oh. Gagalaw pa yung leeg. Magpe-pretend pa to. Sunod na laban mo, magsando ka na lang kahit normal na t-shirt, mukhang turtleneck sa'yo, pasensya. Gago. Pasensya kung puro fat jokes. Di ko siya magpapaguran. At kung di nyo makita yung ruffian na cutthroat, yun ay dahil di ko makita kanyang lalamunan. Pag-usapan na lang natin pagiging call center agent neto. Pati trabaho, alanganin. Ganito yung mga katrabaho sa call center na kahit naka-aircon buong prod, ang aasim. Nung nakalaban si Vitrum, ang lalarin. Nung kalaban niya rallyista, pero parang siya yung member ng Anak Pawis. Uso na AI. Si Prince Rhyme nakikisabay, ibang klase to. Bobo ka naman, di ka pwedeng robot sa Japan kahit ang asim mo. Yung sakit mong asim, malubhana. Siya yung kakampi ni Kyle Irving, Luka Doncic, Nestor Asaytono, siya si Asim Taulaba. Wala akong dalang gun bars, mga bala. Sinasabihan niyang tulok. Saka ang baho mo, lugi ako pag sa'yo na ipagpalitan ng putok. Tapos, ang lakas daw humilik. Parang naghihingalo daw tong si Beek. Dapat kinukulong ka sa CR bugok. Pag hihilik lang, parang malalagot ang pananghininga. Kailangan may magsi-CPR pag CPR tulog. Tapos sakop, nasakop, 2 kama ni Prince Rhyme, men. Prince Rhyme, di ka kakasa sa king size bed, kaya... Lahat ng sinabi ko sa'yo ngayong round 2 ay bunga ng sariling kapabayaan na keso malakas na daw siya at di na kailangang i-buff at kung ano-anong dahilan. Mukhang yung buhay na unhealthy habang buhay ng gustong pangatawanan. Tapos nagtataka kung bakit ka tinatawanan. Meron kang katawa-tawan na katawan. Kung ayaw mo mapagtripan, gagi, change your view. Pero body, kasalanan mo kung bakit nilalait ang yung body, shame on you. Di lang panlalait at pang-roast ang ginagawa ko sa leksyon. Mula sa guro, gusto ko may matutunan kang leksyon. Nais kitang maging wiser. Pero Rick, kung tumaoy na baboy, di re-respeto sa guro, baka may gwardya ka na ang pangalan ay Tiger. Sige, Ribat! Patunayan mo mahusay ka mag-freestyle, bro.
iribat mo lahat ng fat jokes, patunayan mo mahusay ka mag-freestyle. Pero wak yung lifestyle mo, bitch! Okay. So, mas okay naman yung round 2 ni Raffian kasi minix niya. No, kasi sa round 1 kasi sabi ko nga sa inyo, pasundot-sundot lang yung mga jokes ni ni Raffian. And yung mga ginamit niyang angles at references is hindi naging ganun ka hindi naging ganun ka impactful for Prince Rhyme. And then pagdating sa round 2, diamak na mas nagustuhan ko yung round 2 niya kasi mix. Diba? Mix andun litaw na litaw dito yung pag-focus ni Raffian sa comedy. And yun, mix, may mga seryosong bara, technical. So mas mix to, mas balance to sa akin. Pero anong nangyari? Yung okay sa akin yung mga okay sa akin yung mga jokes ni Raffian, natatawa ko doon. Pero umikot sa isang angulo lang yun. Pero yun, nagamit naman ni Prince ni Raffian sa iba't ibang branches ng nagawa niya ng alam mo yun, isang angulo pero nagawa niya ng iba't ibang suntok. So okay pa rin naman for me. Nagustuhan ko yun overall. Natawa ko dun sa mga underrated na mga jokes, natawa ko dun. And yun. Pero still hindi ito yung Raffian na in-expect ko, no. Yung alam ko bago ko to tama, ang huli kong panood kay Raffian, laban niya kay Slack One, 'di ba? Pero bago ko pa mapanood si Raffian noon, napanood ko na yung laban niya kay Class G, napanood ko yung laban niya kay Apoc. Kung nakasubaybay kayo sa mga battles ni Raffian dito sa Flip Top, alam niyo yung kung ano yung tinutukoy ko no. Compact magsulat si Raffian. Solid mga punches yung mga sulat ni Raffian. Kaya medyo naninibago lang ako dito na hindi ganoon ka concise, hindi ganoon ka dikit-dikit yung mga punchlines niya. So, I don't know kung bakit. Pero sa pagkakataon na to, yung round 2 atake ni Raffian is more on jokes Pero andun na pa rin yung pagiging balance niya. Pinakita niya sa atin yung pagiging well-rounded MC dito sa round 2. Okay? Round 2, Prince Rhyme. Wow, puro taba. Yun nga Putang ina mo, parang gusto kong hikain. Lahit ka ng lahit ng mataba sa akin, puking ina mo, dati mataba ka rin, gago ka. Ano to? Siya nga pala si Raffian. Real name niya, Ralph Ian. Na pinadala ng baras. Pinadala? Lalamove ka? Pero siya daw ay laki sa streets. Pinagyayabang nito ni RK. Last month lang, galing akong baras, di ba? Yung lugar nyo doon, puro highway. Ang inan to, alam mo, nakita ko sa inyo nung dalawang tropa mong mataba rin. Mga mukha kayong pro player ng Roblox na naka-open mic. Bro, come over here. I'm gonna smash this brick, bitch. Talagang nag-i-invite pa ng friends, nakakagigil. Roblox yung nilalaro nyo, ha? Ba't doon kayo nabuo ng circle? Tanginan to, laki sa streets, eto. Tas asa sa tito. Oo, yung mga tito niya na para sa Yossi at RC ay kayang pumatay. Hindi ba sila masyadong advanced? Kasi yung tito ko kaya kang paiyakin kahit hawakan ka lang sa hands. Pero maiba. Shoutout sa'yo, Tito Bad. Pero maiba. Lahat ng battle mo sa sunugan, pinanood ko. At ang tanging masasabi ko lang, putang ina mo. 15 minutes per round. Talagang ang hirap mong kalaban. Sa mga gawain ko sa bahay, hindi kita maisingit. Ngayon, alam ko na rin kung bakit di mo to pinag 1 minutes. Kaya check nyo yung tryout video na ito, yung caption. Samahan nyo akong humiling sa universe para makapasok ng Flip Top. Woo! Another motherfucking weird. Universe? So si Goku ka? May kilala akong ganyang MC, let me recall.
Isa na namang rapper ang gustong magkaroon ng energy ball. Tanginan to. Pero total ikaw ay taga Rizal, Cara Cruz. Yan ang gagamitin kong konsepto sa pagpatay dito kay Raffian at sa dalawa niyang homeboy. Wala akong pake kahit madawit sila. Cause when I flip 3 heads, makikita mo na lang na yung panalo, kinakamit ko na, kaya pare ano na. Ikay diamante daw ng underground, pero ngayong kaharap mo na ako, ikay malilintikan. Oo, itong diamond on the rough may paglalagyan, ngayong sa hitman ka pinatitiktikan, kaya malas mo man. Pagkat ako'y hitman na naka-auto, when I got my wheels on ang sabang ating lote na lang tumatapon. Sakto din namang humarang ka sa akin at alam mong ibang gear ang gamit ko pag-ahon. Pero bago ko magawa yon, isang knockout punch sa kanyang panga, bago kanyang leeg ay guillotine, at ngayong rough yung nasa sahig, bigyan natin ng magandang finishing. Pero may kailangan pa ako na gawin. Sa mga witness, silencer ang gagamitin panahimik sa nakasaksi ng aking sins. At itong diamante yung tinuturing ay maging parte na lang ng corona ng Prince. I'm the illest ever since na inilaban sa kumalad ka doon ng baras papuntang flip top, edi malahib abi pala to. Kaso nga lang tol, may nasilip ako na anong baras, baka baras kasi sila lang naman yung nag-aangat sa'yo. Oo, tinalo mo si Charisma. Para sa akin, magandang start yon ng iyong karir. Pero kung talagang nakalusot ka dun sa Charisma, eh bakit dito ka pa nag-a-appeal? Kaya sa mga tropa dyan ni Raffian, samahan nyo na to, magdala kayo ng panabla. Huwag kayong masyadong pakampante sa tulad kong may low style, kasi kamatayan pa rin ang magiging hatol even though you got your homicide, bitch. Okay, nagkabaliktad yung round 2 and I think Raffian got that round para sa akin. Naging magkaiba, no? Kung ano yung naging performance ni Prince Rhymes sa round 1, ayun naman yung naging performance ni Raffian sa round 2. Kung ano yung performance ni Raffian sa round 1, ayun naman yung naging performance ni Prince Rhymes sa round 2. So, criss-cross. Okay? Round 2, pinakitaan tayo ni Raffian ng well-rounded na atake. Pero litaw yung mga jokes, mga comedy. And para sa akin, mas maganda yon. Okay? Mas effective siya dun eh. Mas kumokonekta siya. Yun yung pinagkaiba at ayun yung wala sa round 1 ni Raffian kanina. Na wala gaanong effective na angulo, linya. Pagdating sa round 2 meron. Sumakay siya sa mga comedy at dun niya nakuha yung momentum at yun. Pumasok yung mga ibang verses. Then pagdating sa round 2 ni Prince Rhyme, syempre di natin i-disregard yung mga jokes ni Prince Rhyme, but ang pinagkaiba is hindi niya nakuha yung momentum dun eh. Kasi sundot lang yung comedy na sundot lang yung pinakitang comedy ni Prince Rhyme dito. Then nag-switch siya kaagad sa mga seryoso at technical. At doon lumaylay si Prince Rhyme kasi maganda na yung performance sa round 1. So akala ko itutuloy-tuloy lang niya yun. Pero pagdating sa round 2, nag-stay siya sa isang estilo, or sabihin nating humaba yung paggamit niya sa ganong estilo, kaya medyo lumaylay yung performance. So I think it's a 9-8 in favor of Raffian. So tabla 17 all. Then round 3 yung magiging deciding natin, pero pag 1 and 2 talaga sobrang dikit. Prince Rhyme sa round 1, round 2 Raffian. So effectivity, battle of effectivity talaga to. And I think round 3 will be our deciding round, deciding factor. So yun, pakinggan natin. Di daw ako galing sa kalye. Yung angulo hindi good. Gangster na gangster tong galing sa street foods. Tapos, yung mga tropa ko daw na mataba, dinadamay pa. Nangiinsulto ka ba? Sobrang taba mo, gago. Kala ko kagrupo kita. Pangalan niya, Prince Rhyme. Ganyang itsura, Prince. Yung kakapalan ng mukha, di kaya. Prince, nung hinalikan mo daw yung Little Mermaid, naging tilapia. Prinsipe, ba't ang pangit ng mukha? Wala bang albularyong may alam ng Luna sa ginamit na sumpa? Prinsipe, bakit ka dukha? Sana few years from now, pag tinalo ko tong anak, makalaban ko yung tatay ni Prince Rhyme. Yung hari ng tugma, anak ng hari. Lakas ha?
Ikaw yung anak ni Looney nung pinutukan niya si Plasma, anak ni Looney. Anak ni Looney sa multi, masyado pang weak. Kakainom mo yan ng Empitol, anak ni Looney, Emperor na tank build. Swerte ka sana kung di nalaman kagad ang yung balak na kanyang maging similya pero malas. Prince Rhyme, di ka kinikilalang kamag-anak ng pamilya pero ramas. Dahil ang ginagaya mo si Lipram. Tama ba, Prince? Na baka bobo, walang utak. Notorious din yung nakapikat ni Looney, photocopy na pinotocopy pa, kaya pala ang labo ng sulat. Diba gumaganto siya kanina? Photocopy na pinotocopy, ang labo. Ganyan yung style ni Lipram na ginagaya nito, bad trip. Sa kakagaya mo sa kanya, inaangat mo lang silip at di ikaw ang na-uplift. Totoo, di yun lie dahil wakapi. Gusto nyo ng chismis? Sa kanilang dalawa, ang trending ay si Lipton Fire and that's the tea, Lipton. That's the tea. Ini-emphasize mo ba kasi kahit ang wigs ng Bara Prince? Ganyan talaga pag di natural tong lip, parang sa retokadang bitch. Kaya Rick, sigurado ka bang tong gaya-gaya kay Undo ang pangarang sa bata? Kahit lumalabas na sa kanyang lip ram, pagdating sa battle, wala yung panama. Sabi kay Arma, sa aking pagiging flexible, kahit anong Ganyang katawan, flexible. Nananaginip ka ata, kapatid matulog. Sige nga, kung tunay kang flexible, habang nakatayo, abutin mo yung sahig nang di nagbe-bend yung tuhod. Go. Sige nga. Noon kaya niya yan, pero kanyang katawan wasn't the same as it used to be. Sobrang katakawan ay kasalanan, maididikit niya lang ang kanyang noo sa tuhod pag ang kanyang forehead gluttony. Sobrang katakawan, kasalanan, gluttony. Huwag ka muna mamatay, malapit na ending, Prince. Siya daw yung flexible, ba't parang ako yung may mind-bending skills? Katangahan ang dahilan kung ba't sa kahirapan di ka na nakaalis. Mga kagrupo mo payaman at di mo na sila ma-reach. Si Pistolero Jonas, artista na. Pero di daw siya nangangamba, you wanna know why? Kasi lumalabas din siya sa TV, yung malaking tengang elepante ng Disney, siya si Dumbo. Ng Showtime. Si M-Site, may liga na. Magtayo ka ng sayo, baka yun ang calling mo bayaw. Yung calling mo bayaw, yung liga mo, pangalanan mong Busugan, hosted by Bonjing Kalabaw. Si Shernan, may liga rin. Magtayo ka na mamen, patunayan mo kayo ang rival. Kung yung kay Shernan, pulo. Yung sayo, Babuyan Island. Yung... God. Kaya gusto mo easy money? Total, ginagaya mo naman si Lipram at parehas kayong layman, hindot. Easy money, tumanggap ka ng battle at ng down payment, tas huwag kang sumipot. Pero di daw niya gagayahin diskarte ng mga bayaw niya para yumaman. Masyado pang proud. Gago, di ka nayayaman kahit ma-convert sa peso lahat ng yung pounds. Shut your fucking mouth. Di ka yayaman sa rap battle, tanga ka. Rick, pagtapos ko sa baboy, sana bulsa ko mataba. 8 taong ka na daw dito, sa'yo wala siyang napala, mga kasabayan niya. Lipram, Jonas, Pistolero, Mot, lahat ng nabanggit pang main event. Ngayon, nasan ka na nga ba, poser? Ito, nasa Aon 14, kalaban rookie, nandun sa baba ng poster. Sa kasikatan ng yung mga kasabayan, sige magbilad pa. Itong veteranong katawan zero, walang bilang, di ka na kailangan iho, napakadaming pasikat na. At wala akong pake kung gaano kakalaki, iba ang timbangan dito para masabing mabigat ka. Pabigat ka, 8 taong ka na sa liga, sulatan di umiba. Unang taong ko palang kinatatakutan na nila. 8 taong ka nang tinatapat sa baguhan, di ba? Sayang ang 8 taon kung sa aking unang taon ay naabutan pa kita! Woo! Tangina. Ang itumba! Itong veteranong walang bilang ay matagal ko nang iniintay. Kilala ka na sana kung di hiningal sa kalagitnaan ng iyong karera. Ibig sabihin ay mamamatay ka na dyan at matatandaan bilang kasabayan ng mga sikat. Pero di nakarating ng finish line at ang dahilan. Si Rafian! Pinadala ng baras bilang ako ang kanilang alas at sa prinsipe nagbaon sa hukay. Rick, kung overtime na naman, pasensya na. Sabi ko naman sa'yo, susunod lang ako sa oras pag sinali mo kung isa buhay. Pinadala ng baras! Dahil crucial to, proceed tayo muna kay Prince Rhyme. So, tabla kasi yung 1 and 2 natin eh. So, ayoko magbitaw ng judgment sa round 3 ni Rafian hanggat hindi ko pa napapakinggan yung round 3 ni Prince Rhyme. Pero, so far, ang ganda ng round 3 ni Rafian. Ang ganda ng mga punto. So, marami akong gustong sabihin dito sa round 3 ni Rafian, pero pakinggan muna natin si Prince Rhyme sa pagkakataon na to. Yo! Tinuturuan pa akong dumiskarte na ito. Mahirap daw ako. Oh, shoot! Hayaan mo mamaya. Sasagasaan kita ng kotse ko pag nakikita kitang nagko-commute. Tangina mo.
Saka puro Prince. Mula round 1 to 3. Ano ba naman yan? Dapat ginawa mo na lang Prince para magmarka naman. Sabi niya kay Zaki, patay sa akin tong si Baby Jack at ang gagamitin kong flamethrower ay pacifier. Kawawa naman yung baby. Talagang sinabi niya pa yon ng proud na proud. O sige, try nating patayin yung apoy sa pacifier. Eto host, what are you talking about? Sinundan niya pa yon ng linyang, malalaglag lang tong bata kasi sablay ang delivery. Delivery. Alam mo, pag napanood ka ng mga Bisaya, baka barilin ka na lang sa hood. Sabay sasabihin sa'yo, Rafyan, dili, very good. Pero baka may iba pang ibig sabihin nyo na hindi natin nasisi. Try natin balik na rin yung delivery. Tang-inang utak to, very dili. Pero sabi niya kay Manda, papatayin ko tong mayayabang. Oo, mayabang. Mayabang? Wordplay unico! Talagang lahat ng tropeyo hahakutin. Alam mo, nung narinig ko yung mayabang, parang gusto kitang hambulusin. Pero seryoso, sinabihan niya si Harlem na siya daw ay taga Rizal, kaya galit siya sa malansang isda. And it means, ayaw mo sa English. Pero may mga linya kang flamethrower, homo sapien, at kung ano-ano pa kung tunay kayong nakikinig. Ironic lang na kung sino pa yung galit sa malansang isda, sila pa tong mga nahuhuli sa pacifier. Pero alam kong hindi ka magpipigil, lalo't may bisita tayo galing Canada, kaya para sa kanya solid yung pagkakataon. Oo, alam kong magbibitaw to ng mga English terms para magpa-impress siya ron. Kaso nga lang, Chong, kahit pa ikaw ay mag-i-Ingles, baliwala, lahat ng yan ay meaningless. Bukod sa nandito lang daw siya para kay Smug, gusto lang din daw niyang sumali ng 3GS. So, Sharon, the kid from the can of Alaska, I just want you to know that I'm the bear from Bear Brand. Go. Just converted into medium size. But if you really want to join 3GS, your penis needs to be circumstances. Basta bawal supot. At ikaw? Basta bawal supot. Basta bawal supot. At ikaw? Ano? At may kanta to na ang title, Patsulya. Tas nakalaban niya si Vitrum na aking tinapaktapakan. Pero kung bakit mo siya natalo, agad ko ring naunawaan. Ala Patsulya nga kasi kaya lang manalo kapag injured ang kalaban. Samantalang nung laban namin, nakatodo siya nun. Sadyang napilayan lang sa tinde na naging bakbakan. Kaya nga di na ako nagtaka kung bakit siya nadapa nung may raft na nadaanan. Yan ang pinagkaiba natin. Kasi ako, kayang mag-switch from Joker to God mode. Depende sa kanyang binibigay. Kahit topic, from NBA to Dota, total may gamer na naghihintay. At ngayong harapan na sa lane, siya'y level gap at baka magsisibay. Pagkat lamang to sa experience at di mo yan madedenay. Usapang experience, siya'y naghirap daw agad porket 8 years on the raft. Naghahangad pang umangat, sablay naman sa off the top. Palpak sa on the spot, buti nga tinanggal niya yan, Brad. Kasi kung ang tryouts pa rin ay freestyle, malamang nakalutang ka pa rin sa flood. Samantalang ako, pinagpahinga, taimtim na nagmased kung paano kukunin yung sakin. Kaya nung bumalik, biglang angat, animoy drill na nanggaling sa ilalim. Nagpasulat daw kay M-Site, pistol, ba't di pa daw ako umamin? Pues putang ina nyo, wala akong binayarang royalty. Lahat ng yan, sa Prince lang nanggaling. Round 14. Okay, so sabi ko kanina, kailangan ko muna mapakinggan si Prince Rhyme para ma-differentiate natin yung round 3 nilang parehas kasi 1 and 2 sobrang dikit nun, kaya tabla yun sa akin. And unang-una sa mga napansin ko dito is yung syempre yung choke ni Prince Rhyme sa round 3 na sobrang crucial nun kasi dikit yung 1 and 2 na kumbaga ano na lang talaga yung battle na to ng round 3, yun na lang talaga yung pinaka titignan mo since 1 and 2 is tabla. And ang pinaka inantay ko rin dito
kung paano babawi si Prince Rhyme kasi nga, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, sa round 3 ni Raffin ay yung pinakamalakas niya, andun yung mga punto, 'di ba? Kung naging malinis yung performance ni Prince Rhyme dito, i-elaborate ko pa, explain ko pa sana na yung yung mga nagustuhan kong linya ni Raffian doon. Pero since nakakuha na tayo ng isang butas, and I think that's enough to say that Raffian got this round. So yun, Raffian sa perfect yun para sa akin. Ayun yung pinakamalakas niya. Andun pa rin yung paghahalo niya ng mga jokes, pero mas matindi, mas mabigat yung mga punto. Nagustuhan ko yung mga punto niya dito, no? Although paulit-ulit yung ibang angulo, pero para sa akin yung bigat, yun kasi yung sinasabi ko sa inyo kanina na hinahanap ko yung impact, yung bigat ng sulat ng isang Raffian, di ba? Ilang beses ko na inulit sa inyo to sa battle na to mismo, no? So nakita ko yun sa round 3, ang bigat ng mga punto niya doon, kaya para sa akin ito yung pinakamalakas na round ni Raffian. That's perfect 10 for me, and final score is 27 for Raffian, 'di ba? 9 8 17 plus 10 27. Then kay Prince Rhyme nawala siya. Then naging paulit-ulit yung mga angulo. Yung sabi kay Zack, sabi niya kay Zaki, sabi niya kay ganto. So yung mga line marking is naulit na 'di ba? Though sige, sabihin natin may ganong part din si Raffian na umulit, 'di ba? Pero mas mahaba yung paggamit ni Prince Rhyme sa mga repeated angles sa round 3, especially sa round 3 na para sa akin sobrang crucial, and nag-choke pa siya, 'di ba? Then yung ibang linya niya is for Sharon pa, 'di ba? So I think ito naman yung pinaka worst round ni Prince Rhyme for me. So pinakamalakas ni Raffian, pinakamahina naman ni Prince Rhyme. So may choke, 'di ba? So yun, 24 9 8 17 plus 7 points ang ibibigay ko nun. So ang round 3 is 10-7, malayo, 'di ba? So that's 27 to 24 in favor of Raffian. Round 1 Prince Rhyme, 2 and 3 Raffian ako dito. So Raffian. Prince Rhyme versus Raffian, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2, mag-iayos tayo lahat para kay Raffian. 3-2, deserve. Sobrang deserve ng dalawang MC na to yung 3-2 na score. Sobrang ticket talaga nun. So, Raffian. Yun, Raffian. Shoutouts nga pala sa mga kasama ko. Kay Eric, kay Marvin, kay Ralph, kay Ice, kay Michael, sa asawa ko si Barrel, sa second and salamat, Raffian. Plaridel, Candelabra, first round, Prince Rhyme. Second and third round, Raffian. Prince Rhyme versus Raffian. So si Plaridel, parehas pa kami ng boto. Binoto ko si Prince Rhyme. 1 at 2. Oh. Mas siya, mas maraming nasabi, mas malawak. Saka nabutas niya si Raffian doon. Medyo nawala lang, nagkaroon ng onting slip up lang sa third, kaya nakuha ni Raffian yung third. Pero si Raffian, overtime, tapos onti lang yung tumatama. Binoto ko agree. Prince Rhyme. Congrats, Raffian. Yun, GL, binoto ko Prince Rhyme. Mahirap siyang i-judge per round, or mahirap siya, pero round 1 may mga nitpicks sila para sa akin. Yung kay Prince Rhyme, yung round 1 niya na overline marking na pinalik niya rin sa round 3, pero intentional yung round 1 niya. Yung round 2 naman ni Raffian na fat jokes na binalik din niya sa round 3. So, unclear sa akin yung 1 and 2. Pinagbasihan ko siguro yung sa 3. Mas effective sa akin yung kay Prince Rhyme. Tsaka siguro sa overtime din sa 1-2. Pero sa 3 ko, pinagbasehan, Prince Rhyme. Mas solid all throughout. Tsaka solid din yung ender. Yan, Prince. Ayun, binoto ko round 1 muna. Sa round 1, medyo nangangapapa ako sa kung sino, kung si Raffian ba o si Prince Rhyme. Pwede kong ibigay kay Prince Rhyme kasi siya yung huling bumanat. Pero malakas din yung niya. So, sabi ko, tingnan ko muna, kapayin ko muna kung saan yung mas talaga. Tapos sa round 2, parang medyo lumalay si Bayaw. Pero malakas yung sulat niya, pero nagtataka ako bakit hindi epektibo.
So, parang binigay ko yung kay Raffian yung 2. Tapos sa round 3, ayun, ganun pa rin. Si Raffian consistent lang sa kung ano yung ginawa niya mula round 1. Tapos si Prince Rhyme, alam ko malakas yung bit-bit niya pero yun, sobrang tatakaw bakit parang hindi epektibo. Ayun, pero malakas pa rin si Prince Rhyme. Yun, props kay Bayaw. Ang binoto ko si Raffian. Yung Charisma, binoto ko si Raffian. Bali sa round 1, medyo nangangapa pa ako. Hindi ko pa alam kung sino yung medyo pipiliin ko. Kaya parang inantay ko muna dumating yung round 2. Pagdating sa round 2, talagang dikdikan pa rin sila. Pareho silang bumibitong na malakas. Pero binigay ko yun ng gahibla kay Raffian. Okay. Pagdating sa round 3, binigay ko rin kay Raffian. Factor na rin yung medyo nawala si Prince. Tapos yung iba niyang mga punchline hindi na lumalanding. Tapos yung kay Raffian, tuloy-tuloy pa rin. At yung binoto ko si Raffian. So Manny Charisma, guys, bukas meron, order na kayo. Yeah. Okay, so Plaridel, parehas kami ng vote, pero di unclear para sa akin yung boto ni ni Poison tsaka ni Charisma, kasi parang tinabla ata nila yung round 1. Di nila sinabi kung ano yung boto nila, parang kinapalang daw muna nila yun. So I don't know kung ano yung pinaka-vote nila sa round 1. Pero 2 and 3 binigay nila kay Raffian, 'di ba? Which is ayun din yung naging boto ko. So ayun, ganun kadikit yung battle, guys. Ganun kadikit yung battle. Kaya sobrang hirap talaga. Kaya yung mga gusto kong sabihin, sinabi ko sa laban na to para kahit papaano is kung magugustuhan nyo man is na-explain ko yun ang maayos yung mga punto, yung opinion ko sa battle na to. Okay? So yun lang. Yun, November 1, pasok tayo sa request videos. So tayo na good luck sa atin. So yun lang, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.